Mainit na balita ngayong tanghali. Nawawala ang Filipino seafarer mula sa MV Tutor na inatake ng Houthi rebels, patay na ayon sa White House. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nilinaw na hindi sila galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagpapairal ng demokrasya sa Pilipinas, iginiit ni Davao City Mayor Baste Duterte. Umano'y paggamit ng mga pulis ng excessive force sa paghahain ng arrest warrant kay Apollo Kibuloy at mga kapwa nito akusado, tinuligsa ni Mayor Baste Duterte. Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo nagpadala ng sulat sa Malacanang. Paggawad ng retirement visa at investor's visa sa mga Chinese, paiimbestigahan sa Kamara. At San Juan City, magpapatupad ng water conservation guidelines sa selebrasyon ng Wata Wata Festival. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 18, 2024. At bago po tayo magsimula sa ating balitaan, nais po namin ipabatid na ongoing po ngayon ang isinasagawang libreng medical mission at iba't ibang public services ng Members Church of God International, katuwang ang UNTV at Quezon Provincial Police Office. Ngayong araw ay dumayo naman po ang MCGI sa Camp Guillermo Nacar, Lucena City para maghatid ng libreng medical mission at iba pang public services para sa ating mga kababayan sa Quezon Province. Antabayanan po natin ang karagdagang detalye niyan mamaya sa pagpapatuloy ng ating programa. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naglabas ng opisyal na pahayag ang National Task Force for the West Philippine Sea at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kung saan kinondenan nila ang bagong agresibong hakbang ng China laban sa mga rotational and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Kinundihan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang agresibo at mapanganib na hakbang ng People's Liberation Army Navy, Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel kung saan nalagay sa peligro ang buhay ng mga sundalong Pilipino at na-damage ang supply boat ng Pilipinas. Ito ay dahil sa ginawang dangerous maneuver at pagbangga ng mga barko ng China upang pigilan ang rotational at resupply mission kahapon. Ayon sa NSC, tahasang paglabag ito sa international law, United Nations Charter, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Sa bukod na pahayag ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinabi rin itong ang ginawang hakbang ng China ay taliwas sa kanilang pahayag na mabuting layunin at kagandahang asal. Dagdag nito na dapat umanong malaman ng international community na ang mga aksyon ng China ang hadlang sa kapayapaan sa South China Sea. Sa isang ulat ng Beijing, sinabi nito na alas 5:59 ng umaga nangyari ang insidente kahapon. Ayon naman sa security analyst na si Ray Powell, kakaiba ang ginawang supply mission ng AFP sa pagkakataong ito kumpara sa mga nakalipas na RORE mission sa BRP Sierra Madre. Again, we've got the one ship down to the southeast. There may be others that I can't see, but things do look a little different. That's what we know so far. We know there's one Philippine Coast Guard ship in the area. We hear that there is a Philippine resupply boat that had a collision with some Chinese vessel, and that quote control measures were used, which may indicate water cannons. But that's about what we know so far. Samantala, sa isang post ng Chinese state media na Global Times, sa kauna-unahang pagkakataon umano ay idineploy nila ang pinakamalaking landing helicopter dock sa Sabina Shoal. Dati nang may namataan ng PCG na amphibious assault ship sa Sabina Shoal noong June 4 nang magsagawa ng pagsasanay ang China sa lugar.
Sa expose naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nito na ang pag-deploy ng China ng amphibious assault ship ay upang guluhin ang mga Pilipino scientists na nagsasagawa ng scientific survey sa Escoda Shoal. Mula ikalawang linggo ng Abril ngayong taon, idineploy naman ng Philippine Coast Guard ang pinakamalaking barko nito na BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay Powell, pagpapakita ito ng matinding pagkontesta ng China sa pag-deploy ng BRP Teresa Magbanwa sa lugar. And I think that, China has shown that it is concerned about the fact that the BRP Teresa Magbanwa has been stationed there really since the middle of April, and appears to be just sending a message that it intends to strongly contest the Philippines for control of the shoal. Dagdag ni Powell, dapat ding paghandaan ng Pilipinas at kaalyadong bansa kung sakaling ituloy nito ang banta ng pag-aresto sa mga Pilipinong mangingisda. Posible daw na mahantong ito sa hostage diplomacy. Because that could easily turn into a hostage diplomacy kind of situation where you can imagine there would be a lot of pressure, domestic pressure on the government to get your person back. For understandable reasons, and China could try to use that as an opportunity to put additional pressure on the government to make other concessions in other areas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat gumaya ang Pilipinas at China na tahasan ang ginagawang paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kaugnay ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Tugon ito ng isang International Affairs and Defense analyst matapos na magbigay ng suhestyon ang isang mambabatas na dapat hulihin ng Pilipinas ang mga trespasser na nasa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Narito ang report ni Rosalie Coz. Direktang paglabag sa obligasyon ng mga bansa sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang banta ng China na arestuhin ang sa tingin nila ay iligal na papasok sa kanilang inaangking karagatan at ikukulong ng 60 araw o sa loob ng 2 buwan ng walang paglilitis. Naglalaman ang UNCLOS ng mga karapatan at pananagutan ng mga bansa tungkol sa paggamit ng mga karagatan ng mundo. Ayon sa International Affairs and Defense Analyst na si Professor Renato De Castro, hindi dapat gumaya ang Pilipinas sa China. Tugon ito ng eksperto matapos tanungin kaugnay ng suhestyon ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. We cannot stoop down to the level of China by violating the United Nations Convention of the Law of the Sea. And the second question there, of course, second issue there, is we have the capacity to do so. Ayon sa mambabatas, dapat hulihin ang mga trespasser na Chinese at kanilang sasakyang pandagat kung papasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ nang walang pahintulot. Giit nito, sa pamamagitan ng hakbang ay maipakikita natin sa international community na sumusunod tayo sa mga umiiral na panuntunan kaya dapat igalang tayo bilang isang democratic republic. Gayunman, ayon kay Professor De Castro, itinuturing na high seas ang EEZ kung saan pinahihintulutan ng operasyon sa malayang paglayag at innocent passage batay sa international law. Bukod dito, wala rin naman anyang kakayahan ng Pilipinas na mang-aresto ng trespassers. Our economic zone is not our territorial waters. We treat our exclusive economic zone as high seas or international waters where freedom of navigation is allowed. Samantala, hati naman ang opinyon ng mga kababayan kaugnay ng issue. Gayunman, pare-parehong nag-aalala ang mga ito sa magiging epekto sa mga susunod na henerasyon ng mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng West Philippine Sea. Kawawa yung mga susunod na henerasyon. Kahit unang panahon pa, inaapi na talaga tayo. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Sana madaan sa magandang usapan, huwag maabot sa patayan. Hindi ko papayag na apiin tayo. Sariling bansa natin to. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 barko ng Philippine Coast Guard ang ipinadala sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc upang magbantay sa seguridad ng mga Pilipinong mangingisda sa gitna ng bantang panghuhuli ng China sa mga papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Batay sa isang pahayag ng PCG,
Iniutos ni Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan na i-deploy sa Bajo de Masinloc ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Malapascua at BRP Sindangan. Naghatid din ng supply ng pagkain at gamot ang mga barko ng PCG sa mga mangingisda doon. Samantala, binuntutan umano ng Chinese Coast Guard ang BRP Sindangan habang nagpapatrolya sa lugar at may na-monitor ding 2 pang barko ng China malapit sa Bahura. Ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at bahagi ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at batay sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na nagpawalang bisa sa sobrang maritime claims o pag-aangkin ng China. Itinuturing na malaking hakbang ang ginawa ng pamahalaang Pilipinas na irehistro sa United Nations ang pagpapalawak ng bansa sa continental shelf nito. Naniniwala ang isang defense analyst na ang hakbang na ito ng Pilipinas ay para na rin sa interes nito sa gas exploration. Narito ang report ni Nel Maribuho. This has something to do with our maritime entitlement when it comes to seabed and soil, soil under the seabed. This is primarily important in terms of exploring the continental shelf in terms of natural gas and oil. Mahalaga ang ginawang hakbang ng pamahalaang Pilipinas na hilingin sa United Nations na palawakin ang continental shelf nito. Ayon sa defense analyst na si Professor Renato De Castro, importante ito sa bansa pagdating sa exploration ng natural gas sa West Philippine Sea. Ayon sa isinumiteng petisyon ng Department of Foreign Affairs, may basihan ng official submission na ito ng Pilipinas sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang coastal state na gaya ng Pilipinas ay may karapatang magtakda ng outer limits ng kanyang continental shelf na lagpas sa 200 nautical miles, ngunit hindi dapat humigit sa 350 nautical miles mula sa baseline o coastline nito. Ang aksyon na ito ng pamahalaang Pilipinas ay para maprotektahan ang sovereign rights at maritime jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Ayon naman sa political analyst na si Froilan Calilong, bagamat posibleng magkaroon ito ng problema sa ibang claimant countries, kailangan anyang gawin ito ng Pilipinas. Yes, maaari talaga magkaroon ng effect yun, but I think what we need to show and demonstrate here is yung klase rin naman ng claim natin na nakabatay doon sa mga itinatakda naman ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Gaya ni Calilong, naniniwala si De Castro na maaari namang maresolba ang anumang isyong idudulot ng pag-akyat ng Pilipinas sa United Nations. Clause provides us with, of course, measures that could address problems arising from what we call overlapping claims. Number one, we could enter into a negotiation with countries that, of course, we have overlapping claims in terms of the extended continental shelf. With Malaysia, probably with Vietnam, probably with Indonesia, we could negotiate it. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inakusahan ng China ang Estados Unidos ng pagmamanipula sa social media upang magpakalat ng mga maling impormasyon. Ito ang sagot ng China sa ulat na nagsagawa umano ng secret anti-vaccine campaign ang Pentagon upang pahinain ang China noong panahon ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na nilalason umano ng US ang public opinion environment at dinudungisan ang imahe ng ibang bansa na siya nitong laging ginagawa. Dagdag pa nito, ang pahayag ng G7 Summit ay isa na namang uri ng manipulation sa mga isyung may kaugnayan sa China. Siniguro ng Maritime Industry Authority o Marina na ligtas ang mga data ng mga marino matapos ang cyber attack sa 4 na web-based system nito. Ayon kay Marina Management Information and Systems Service o MISS Director Joseph Generato, nagtutulungan na ang mga personnel ng Department of Information and Communications Technology o DICT
at Cybercrime Investigation Coordination Center o CICC sa pagsasaayos ng nakompromisong system ng ahensya. Nangyari ang cyber attack noong linggo na agad namang naiparating ng mga tauhan ng Marina sa Central Office upang magpatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang integridad ng kanilang system. Dumating na ng bansa kahapon ang 21 Pinoy seafarers ng MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Emosyonal naman na isinalaysay ng kapitan ng cargo ship ang kanilang karanasan sa pag-atake ng armadong grupo. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Lubos ang pasasalamat ng 21 Filipino seafarer nang makauwi sa bansa matapos mapasanganib ang kanilang buhay sa paglalayag sakay ng MV Tutor sa Red Sea upang magdala ng uling sa India. Sa salaysay ni MV Tutor Captain Christian Dumarique, una nilang namataan sa naturang karagatan ang isang bangka na ginagamit sa pangingisda bandang alas 9 ng umaga noong June 12. Kwan po siya, skiff boat na usually ginagamit po ng fishing boat, fisherman po yon. Ngayon po, yung pala, remote po yun. May dami po na 2 tao na ang alam namin is fishing boat kasi may tao. Hindi naman pwedeng basta barilin ng mga arm guard namin yan kung tao kasi fishing boat nga eh. Yun po, nung malapit na, dami po pala, sobrang bilis po niya, lumiko po siya, tapos sinabol kami. Pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Bandang 1:00 ng hapon, nasa 4 na oras pagkatapos ng unang pagsabog, ay may pag-atake naman gamit ang drone sa kabilang gilid ng barko. Sobrang bilis na pangyayari, malaki po yung butas ng barko sa engine side. 10 minutes, wala pang 10 minutes, napuno na yung makina namin. Ganoon po kabilis. Tapos yung pagsabog po, sa lakas po ng sabog, pati yung salamin sa bridge, basag-basag. Ganoon po kalakas. Nabingi po kami. Saad pa ng kapitan, may mga armed guard naman silang kasama sa barko, ngunit ito ay laban lang sa mga pirata. Pagkatapos ng pangalawang pagsabog, pumasok na lang sila sa pinakaloob ng barko para sa kanilang kaligtasan. Pumupunta na lang anila sila sa bridge ng barko kapag kailangan ng komunikasyon hanggang sa dumating ang mga rescuer. Bali, 4 po na kami. 4 na grupo na pumunta sa US warship. Doon kami pinatulog ng isang gabi, pinakain, tinanggap nila kami ng maayos. Bilang bahagi ng kanilang operasyon, ang pagbibilang at paghahanap ng mga tauhan kapag may emergency cases, sinabi ni Captain Dumarique na bigo silang makita ang isang nawawalang Pilipinong seafarer na nasa engine area. Pero ginawa po namin lahat ng paraan na hanggang pag-alis po, before po kami umalis, chinek po namin kung gusto namin kung lumutang man lang yung bangkay niya, makuha namin. Pero wala po kaming nakitang lumutang na bangkay. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, magsasagawa pa ng operasyon para sa nawawalang Filipino seafarer. We have to be precise about this, no? He is missing, he has not been found, and he has to be searched before we can make conclusions kung anong nangyari sa kanya. He has to be found, searched and found. Pagkarating sa Ninoy Aquino International Airport, isinailalim ang mga seafarers sa medical examination. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, patuloy na babantayan ng Department of Health ang kalusugan ng mga seafarer, partikular na ang psychosocial support dahil sa epekto ng near-death experience. There was a couple that had undergone some testing because of the loud explosion, ang tawag nun, effect ng blast injury. So usually have temporary loss of hearing, and majority of them, nung kausap ko kanina, para silang na battle shock, so yung post-traumatic stress. Nangako naman ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na magbibigay ng tulong pinansyal at kabuhayan sa lahat ng mga seafarer ng MV Tutor at mga kwalipikadong pamilya nito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayon ng White House na patay na ang nawawalang Filipino seafarer na sakay ng MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Ito ang inihayag ng White House sa Estados Unidos kasabay ng pagkondena sa mga karahasan mula sa mga naturang rebelde. Alamin natin ang update sa ulat ni Asher Cadapan Jr. live.
Asher, kinumpirma na rin ba ng Department of Migrant Workers ang pahayag ng Estados Unidos na patay na ang nawawalang seafarer? Aga, hindi pa rin kinukumpirma na. Ay na nga ba o buhay pa ang nawawalang seafarer ng MV Tudor na inatake ng mga Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Ito ay sa kabila nga ng anunsyo ng White House sa Estados Unidos na napatay sa pag-atake ng crew ng cargo ship. Now, a few days ago, the Houthis attacked the Liberian flagged, Greek-owned and operated bulk cargo carrier merchant vessel Tudor, killing a crew member who hailed from the Philippines. The Tudor had just completed a port call in Russia and was bound for Egypt. She had nothing whatsoever, nothing to do with the conflict in Gaza. Tinawag rin ng Estados Unidos na terorismo ang pag-atake na ito kabilang ang iba pa mula sa panig ng Houthi rebels. Ngunit sa pahayag na inilabas ng DMW ngayong umaga, isasagawa pa rin ang search operation para sa missing farer kapag nadala na ang MV Tudor sa ligtas na daungan. Sinabi rin ng DMW na nananatiling umaasa ang kagawaran at patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamilya ng naturang seafarer. Nakikipag-ugnayan na rin ang UNTV News and Rescue kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak upang kumpirmahin ang pahayag ng White House, ngunit wala pa rin itong tugon hanggang sa ngayon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Aga. Junior. Naiuwi na sa kanya-kanyang mga probinsya ang mga labi ng 3 overseas Filipino workers na nasawi sa sunog sa inuuwiang dormitoryo sa Kuwait noong June 12. Sinalubong ang mga labi ng mga kaanak ng mga biktima sa cargo center ng Ninoy Aquino International Airport kahapon sa pagtutulungan ng DFA, DMW at OWA. Binabantayan pa ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait ang kalagayan ng 2 pang OFW na nasugatan sa sunog, habang pinili namang manatili sa Kuwait ng 6 pang Pinoy workers na biktima ng sunog. Tiniyak naman ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang agarang tulong at suporta sa mga kaanak ng mga biktima. Lahat ng kanilang pinag-aalalahanan pagdating sa mga financial challenges nila at kung ano-ano pa ang ating sinabi sa kanila, ang unahin natin mabigyan sila ng pagkakataon na matahimik at mataimtim na pagkakataon na makapagluksa, at lahat pa ng iba nilang mga inaalala ay kami na ang papasan yan. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi sila galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi nila nais na pabagsakin ang gobyerno. Sa isinagawang maisog rally kagabi sa Angeles City, Pampanga, iginiit ni dating Pangulong Duterte na hindi nila nais na patalsikin si Pangulong Marcos at sa halip ay gusto lamang nila na magkaroon ng reforma. Aniya, patuloy silang magsasalita at mananawagan sa pamahalaan upang marinig ang sentimiento ng taong bayan. Sa kabila nito, muli namang binanatan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Pangulo at iginiit ang pagpapairal ng demokrasya sa Pilipinas. Ayon kay Mayor Baste, kailangang pakinggan ng Presidente ang boses ng taong bayan na anya'y hindi nangyayari ngayon. Giit nito, papaano pamumunuan ng Presidente ang bansa kung hindi nito pakikinggan ang boses ng nakararami. Pinuligsa ni Davao City Mayor Baste Duterte ang anyay excessive show of force na ginawa ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Ayon kay Mayor Baste, tila sinusubukan silang i-intimidate ng mga otoridad at sinabing dapat na mahiya ang mga ito sa mga taong nagluklok sa kanila sa pwesto. Nauna nang tinuligsa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang anila ipaggamit ng sobrang puwersa ng mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at iba pa. Ikinababahala ni Senator Risa Hontiveros ang posibleng koneksyon ni Dennis Cunanan sa 2 pogo na nadiskubring illegal na nag-ooperate sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga.
Si Dennis Cunanan ay dating Technology and Livelihood Resource Center o TLRC Deputy Director na convicted sa nooy kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o PDAP scam. Base sa dokumentong isiniwalat ni Senator Ontiveros, nakasaad na si Cunanan ang nagsisilbing authorized representative ng Hong Sheng Pogo sa Bamban, Tarlac. Gayon din sa Lucky South Pogo sa Porac, Pampanga. Hinala ng mambabatas, maaring ang ginawa ni Cunanan sa PDAV ay ginawa o kanya ring ginagawa sa mga Pogo. Dagdag pa nito, lalo lamang nagtutumibay ang mga ebidensya na talagang may koneksyon ang dalawang iligal na Pogo. Nakatakda namang imbitahan ng Senado sa susunod na pagdinig si Dennis Cunanan. Nakatakdang magpulong ngayong araw, June 18, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission upang pag-usapan ang isasampang reklamo laban kay Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo at iba pa. Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, tatalakayin nila kung paano palalakasin ang criminal charges na plano nilang i-file sa Biyernes laban sa alkalde sa Department of Justice. Malakas din ang paniniwala ng ahensya na may matitibay silang ebidensya laban kay Mayor Guo na lumalabas na nakapirma sa maraming dokumentong may kaugnayan sa ni-raid na Philippine offshore gaming operators sa kanyang bayan. Iniimbestigahan na rin nila ngayon ang posibleng kaugnayan ng mga iligal na aktibidad sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban at Porac, Pampanga. Nagpadala ng sulat ngayong umaga sa Malacanang ang kampo ni Bamban Mayor Alice Guo. At para alamin kung ano ang nilalaman ng sulat ng alkalde, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, may impormasyon ba kayong nakuha kung para saan itong sulat na ipinadala ni Mayor Guo dyan sa Malacanang? Yes, aga, mga mag-aalas 11 ng umaga ay dumating dito yung ilang abogado ni Bamban Mayor Alice Guo. 6 na pahina na sulat mismo ng alkalde ang ipinadala dito sa Malacanang ng 2 abogado. Nakalakip din dito ang ilang annexes na mga kopya ng dokumento na ipinadala na rin ng kampo ng alkalde sa mga senador. Naka-address ang sulat kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang head ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nakapaloob sa sulat ang mga paliwanag sa mga issue at kontrobersya na kinasasangkutan ng alkalde. Kasama na dito ang pagkasangkot niya sa Pogo Operation, mga akusasyon ng espionage, human trafficking, kidnapping at money laundering. Sa kabuuan ng hiling ni Mayor Guo ay patas na investigasyon. Mamaya ibibigay pa natin ang ilang mga detalye ng nilalaman ng sulat mismo ni Mayor Guo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nakatakda maghain ng resolusyon sa Kamara si CIS Party List Representative Erwin Tulfo upang imbestigahan ang pag-i-issue ng retirement visa at investors visa kaugnay ng pinaniniwalaang pagdagsa ng mga Chinese nationals sa Pilipinas. Maging ang ulat ng late registration of birth, ipinasisilip din sa House of Representatives. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, may ulat ba kung ilan Chinese retirees na ang pinayagang manirahan dito sa bansa? Ella, katatapos lang na ihain ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang resolusyon dito sa Kamara upang masiyasat nga yung ginagawang pag-grant ng mga otoridad sa Special Resident at Retirees Visas, Special Investors Resident Visa at Late Registration of Birth. Ang mga ito umano ang posibleng dahilan kung bakit dagsa ang mga Chinese national dito sa Pilipinas. Batay sa ulat ng Philippine Retirement Authority o PRA, sa mahigit 79,000 na mga dayuhang retirees sa bansa, mahigit 30,000 rito yung Chinese retirees na pinayagang permanenteng manirahan sa Pilipinas. Ayon sa mambabatas, nakakabahala umano na tumatanggap ang PRA ng mga retiree na ang edad ay nasa 35 years old mula noong 1991 at itinaas lamang yan sa 50 years old noong April 2021.
Dagdag pa nito, nakakabahala din yung pagdagsa ng Chinese national sa Pilipinas dahil sa socio-economic impact nito, gayon din sa national security at public order. Gayon din ang napapaulat ng mga krimen na may kaugnayan sa pagdami ng mga Chinese gaya ng human trafficking, fraud o panloloko, kidnapping, illegal detention, prostitusyon at iba pa. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tiniyak ngayon ng pamahalaang lungsod ng San Juan na mas kaunting tubig ang target nilang magamit sa selebrasyon ng Wata Wata Festival ngayong taon. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, sisiguruduhin nilang minimal lamang ang magagamit na tubig sa okasyon. Mula sa San Juan City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, anong mga hakbang ang ipatutupad ng San Juan City sa araw ng basaan sa June 24? Aga bilang preparasyon nga o paghahanda dito sa Wata Wata Festival o yung taunang basaan dito sa San Juan City, unang-unang inanunsyo ni Mayor Francis Zamora kanina umaga na ngayong taon ay lilimitahan nila yung mga fire trucks na sasama dito sa nasabing selebrasyon. Aga ngayong taon nga ay 3 truck ng bumbero lamang ang papayagan ani ni Mayor Zamora na lalahok sa parada ng basaan. Kumpara nung mga nakaraang taon, sinabi ng alkalde na higit 50 truck kasi ng bumbero ang lumalahok kapag ganitong selebrasyon sa San Juan City. Bukod dito, ang nasabing pagdiriwang ay papayagan lamang mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa June 24 upang matiyak na mabawasan ang magagamit na tubig. Handa rin ang enforcement team na binuo para masiguro ang mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin ito sa panahon ng pagdiriwang. May kaukulang parusa para sa mga lalabag kaya mahigpit na paalala ni Mayor Zamora na sumunod sa mga alituntunin na ipatutupad sa araw. So yun nga, aga pagdating sa June 24, striktong hanggang alas 12 lang ng tanghali ang basaan, sabi ni Mayor Zamora kanina, at yung mga kababayan natin na magbabasaan pa beyond dun sa oras na itinakda ay sabi nga ni Mayor ay may kaukulang parusa. At paalala din pala na San Juan City Government na sa araw ng June 24 ay hindi ito special non-working holiday kung saan may pasok nga yung mga pampublikong opisina at yung mga pribadong opisina naman ay nakadepende sa kanilang pamunuan kung may pasok sila sa araw na yon. Ayan muna ang update, balik sa iyo Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina. Mahigit 70,000 kaso ng dengue na ang naitala ng Department of Health mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, kung saan halos 200 na ang nasawi. Makikipag-ugnayan naman ang DOH sa mga paaralan at LGU para mapalakas pa ang kampanya kontra dengue. Narito ang report ni Harry Ilagan. Patuloy na binabantay ng Department of Health ang bilang ng mga bagong kaso ng dengue kada linggo dahil posibleng tumaas ito ngayong tag-ulan. Sa tala ng DOH mula April 21 hanggang May 4, nasa 5,305 na ang naitalang kaso ng dengue. Hindi rin ito nalalayo sa datos noong May 5 hanggang 19. Bumaba naman ito sa 3,793 case mula May 19 hanggang June 1. Mula Enero hanggang June 1 ngayong taon, umabot na sa 70,498 na kaso ng dengue ang naitala, kung saan 197 ang namatay. Sa mga nare-receive nating datos, nakakakita tayo ng pag-plateau ng kaso. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi maaaring tumaas ito. Si Clarence Suryo puspusan na ang paglilinis ng kanilang kapaligiran sa Barangay Apolonia sa Quezon City. Ayon kay Clarence, ngayong tag-ulan kailangan laging malinis ang loob at labas ng bahay upang makaiwas sa kagat ng lamok ang kanyang 2 maliliit na anak. Kailangan laging maglilinis sa kapaligiran para iwas sa lamok. Dati po nung may maraming lamok dito, yan, nagagamit kami ng off lotion para sa bibig ko. Pajama para hindi po sila makagat sa lamok. Yan po tuwing gabi. Paiigtingin naman ng DOH ang kampanya kontra dengue sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at local government units para makaiwas sa pagdami ng kaso ng dengue. Sa ating mga local chief executives po, very important po na yung suporta and yung pagsisiguro na ang mga nasasakupan po natin ay isinasagawa ang tamang paglilinis ng kapaligiran,
paniniguro na walang mga tubig na nakaimbak na maaring pangitlogan ng mga lamok, no? Sa ngayon wala pang gamot o bakuna kontra dengue, kaya hinihikayat ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran. Itapon ang tubig na pinamumugaran ng lamok, magsuot din ng long sleeve at pantalon. Gumamit ng mosquito repellent lotion at spray. Sa makakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng kalamnan at kasukasuhan, magpakonsulta agad sa doktor para maagapan ang nakakamatay na sakit. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais ng Department of Education na paigtingin ang kanilang kampanya laban sa paggamit ng vape products sa mga paaralan. Sa kasalukuyan, kasama na ang konsepto ng tobacco at vape control sa lumang kurikulum, ngunit nais ng ahensya na mas malaman ng mga kabataan ang panganib na dala ng mga produktong ito. Narito ang report ni Jed Neresina. Laban kontra tobacco ang isa sa nais tutukan ng Department of Education o DepEd sa gitna ng napaulat na pagtaas ng bilang ng mga kabataang gumagamit ng vape. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Dexter Galban, kasama na sa lumang curriculum ang konsepto ng tobacco at vape control. Ngunit nais ng kagawaran na mas mabigyang diin ito sa mga kabataan. But we want to intensify that even more to update the kinds of products that are existing in the market and at the same time to make them more familiar of the emerging dangers that are associated with it. Bunsod nito, gusto nang isama ng DepEd ang pagtalakay sa issue sa curriculum para sa grades 11 at 12. So these are scattered in different subjects, particularly the health components, of course, and then this is also alluded to in terms of the financial aspect, particularly because it's very expensive to be dependent on any substance. That's why there are healthier coping mechanisms that are highlighted. Kasamang nabanggit ni Asek Galban ang mga alternatibong paraan na maaaring gawin ng mga kabataan gaya ng pagsali sa sports at social civic advocacies kaysa ang paggamit ng tobacco, mga e-cigarette o vape product. Tinuturuan din ng DepEd ang mga guro sa iba't ibang uri ng e-cigarettes na nag-evolve upang magmukhang highlighter, ballpen at iba pa. For some teachers, they don't know that the USB-like thing that the kid, the learner, the student is holding is actually a vape. They don't know that the lanyard around their neck is not actually their school ID only. There's a vape attached at the back. Or they can come in a myriad of other forms. So we have to train our teachers to spot these particular products because they're rapidly evolving and changing. Kaugnay nito, nais ng Department of Education na makipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mas lalong mabantayan ng mga kabataan laban sa paggamit ng tobacco, gayon din ang mga e-cigarette o vape products. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot na sa 2,000 mga estudyante mula sa bayan ng Aroroy sa Masbate ang napagkalooban ng educational assistance mula sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng kanilang Special Education Program. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, sino-sino itong mga estudyante na ginawaran ng LGU ng educational assistance at ano-ano pa ang mga requirements na kailangan para maging qualified dyan sa programa na yan? Yes, Ella, ito yung mga estudyantes mula sa kolehiyo na mga residente dito sa Aroroy, Masbate at kailangan may dala silang identification card o ID at issue the cedula o residence certificate kung sino mga estudyante ang gusto makakuha ng financial assistance dito sa Aroroy, Masbate. Kung wala pang sedula ang isang mag-aral, kailangan lang niyang kumuha ng clearance sa lokal na pamahalaan ng Aroroy. Kung hindi naman makakapunta ang isang mag-aral, maaaring ang magulang o guardian nito ang kumuha ng ayuda. Kailangan lang nadalhin nito ang ID na mag-aaral kalakip ang authorization letter. Para makapag-apply ng educational assistance, kailangan magpasa ng barangay indigency
at certification mula sa eskwelahan na pinapasukan. Dumagsang ang nasa mahigit 2,000 estudyante at mga magulang na kukuha ng financial assistance mula sa educational program ng LGU Aroroy ngayong araw. Mula pa sa iba't ibang kolehiyo ang mga estudyante na mga residente ng munisipalidad ng Aroroy. Nasa 3,000 piso ang matatanggap ng bawat mag-aaral para tulong sa kanilang pag-aaral sa college. Pinakamarami ang mga estudyante mula sa The Best MCAT College na umaabot sa mahigit 800 beneficiary. Taong 2023, naglaan ng 5.5 milyong pisong pondo ang LGU Aroroy para sa educational financial assistance. Mas malaki ngayong taong 2024 na umaabot sa 6.5 milyong pisong pondong alokasyon para sa tulong sa mga estudyante. Ang balita mula dito sa Aroroy Masbate, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Matapos ang 1 linggong anti-drug operations na isinagawa ng Police Regional Office ng Cordillera mula June 10 hanggang 16 ngayong taon, umabot na sa mahigit 21 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad kung saan 13 suspect ang arestado. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolaro live. Grace, ilang beses bang nagsagawa ng anti-drug operation sa mga otoridad dyan sa Cordillera at ano ang kasunod na development matapos ang pagkakasabat dito sa mahigit 21 million pesos na halaga ng illegal na droga? Yes, and tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang anti-drug operation sa ulat ng pamunuan ng Police Regional Office Cordillera. Nasa 37 magkakahiwalay na operasyon ang isinagawa sa loob lamang ng 1 linggo. Nakuha ng Police Regional Office Cordillera ang kabuuang 84,417 piraso ng fully grown na marijuana plants, 1,500 na piraso ng marijuana seedlings, 5,300 plus na grams ng dahon at fruiting tops, na 28,000 grams ng mga tangkay ng marijuana at 26.58 grams ng shabu. Ang mga nahuli na ito na may tinatayang kabuang standard drug price na higit 21.4 million ay nagmamarka ng malaking pagbawas sa kalakalan ng iligal na droga sa rehiyon. Bukod dito sa nasabing operasyon, 13 drug personalities ang naaresto. Sa mga pag-arestong ito, 9 ang sinuri bilang mga high-value target, habang 4 ang nakalista bilang mga street value individuals na binigyang diin ang komprehensibong katangian ng mga operasyon. Ang pinakamalaking operasyon ay ang isinagawa sa lalawigan ng Kalinga kung saan nagsagawa ang mga operatiba ng 5 operasyon sa pagpuksa ng marijuana. Nagsagawa ng 3 search warrant at tumugon sa isang insidente na nagresulta sa pagkakaaresto sa 4 na personalidad ng droga. Ang operasyong ito lamang ay humantong sa pagkakakumpiska ng mga iligal na droga na nagkakahalaga ng higit 14 million, kabilang ang 6 na mga bala. Lahat ng mga naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kanilang arresting units, habang ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ang patuloy na pagsisikap ng PROCAR na lansagin ang mga network ng drug trafficking at pigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa rehiyon. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolaro. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng 2 sasakyang pandagat malapit sa dalampasigan ng Italy. 11 tao na ang nasawi at mayroong pang mga nawawala sa 2 magkahiwalay na shipwrecks batay sa rescuers. Ayon sa German charity Rescue Ship, nasa 51 tao na ang kanilang nasagip. Pinaniniwalaang nanggaling ang isang vessel mula sa Tunisia, samantalang ang isa ay naglayag naman mula sa Turkey. Bibisita si Russian President Vladimir Putin sa North Korea, kasunod ng imbitasyon sa kanya ni North Korean leader Kim Jong-un. Sa pagpupulong ng dalawa, inaabangan ang pagkakaroon ng partnership agreement sa mga isyung may kaugnayan sa seguridad, gayon din ang joint statements ng mga ito. Ayon sa Kremlin, isang friendly visit
ang isasagawa ng Russian President. Ikalawang pagbisita naman ito ni Putin sa North Korea mula taong 2000. Inalis na ni Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 6-member war cabinet ng bansa. Ginawa nito ang desisyon matapos umalis sa pwesto ang centrist opposition leader na si Benny Gantz at kaalyadong si Gadi Eisenkot dahil sa umano'y kakulangan ng estratehiya kaugnay ng gera laban sa Hamas. Inaasahan naman ang Security Cabinet at Full Cabinet na ang gagawa ng desisyon kaugnay ng nagpapatuloy na Israel-Gaza war. Sa layuning mapalawak pa ang paghahatid ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan, isang kasunduan ang pinirmahan ng Members Church of God International kasama ang UNTV at Quezon Provincial Police Office na layong mapaigting pa ang paghahatid ng iba't ibang public services sa ating mga kababayan sa Quezon Province. Muli namang sinabayan ng libreng medical mission at iba pang mga serbisyo ang isinagawang MOA signing ng MCGI, UNTV at QPPO. Mula sa Lucena City, makibalita tayo kay Japet Cablaida, live. Japet, kumusta ang naging pagbisita ng MCGI dyan sa Lucena at ano ba ang nilalaman ng pinirmahang kasunduan ng MCGI at Quezon Provincial Police? Ella, both parties masaya. Masaya ang mga taga-MCGI, taga-UNTV at ang mga nasa QPPO, itong Quezon Police Provincial Office, dahil nakita nila ang mga posibilidad na pakikipagtulungan ng UNTV at MCGI sa mga naisin nilang ikabubuti sa komunidad. Sa layuning mas mapabilis sa ang public services at marating pa ang mga nangangailangan sa mga liblib na lugar, katatapos lamang kanina, Ella, ng signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Members Church of God International, UNTV, at Quezon Police Provincial Office dito nga sa Camp Guillermo Nakar, Lucena City. Sa kasunduan at pagtutulungan ng MCGI, UNTV at QPPO, mas mapapaigting pa ang pagkakawang gawa sa Quezon Province. Samantala kanina sa pakikipag-usap nga ni Kuya Daniel Razon ng MCGI at ng UNTV sa mga QPPO officers at sa mga chief of police ng probinsya. Kabilang dito, Ella, yung mga probinsya o munisipyo na nasa mga coastal community and Parplang municipality. Ito yung mga nasa isla, sinikap din nilang tumawid para makapanayam din ang Kuya Daniel. Isa lamang po o ilan lamang po sa mga dialogo ang kanilang nabanggit ay ang pangangailangan ng ilan sa mga ito. Ito yung mga internet connection, ang mga pangangailangan ng equipment, office equipment, ilan naman pong mga assistance sa kanila pong mga kasamahan sa serbisyo na nagkaroon ng malubhang karamdaman. Maganda ang naging pag-uusap sa hanay po ng MCGI, QPPO at ng UNTV. Samantala, Ella, as of 11 a.m. ay umabot na sa 61 ang nakapag-avail ng medical adult consultation. 15 naman sa pedia consultation at gayon din naman 39 sa dental extraction o nagpabunot ng ngipin. Marami rin ang nagpa-check up sa mata, umabot yan ng 84 at 33 sa acupuncture. At meron ding 22 libreng gupit sa kalalakihan. Nakapamahagi din tayo kanina ng assistive devices. Ito yung wheelchairs, nebulizer at tungkod. 9 na wheelchair, 10 nebulizer at 1 tungkod. Gayon din ang 300 grocery packs para naman sa QPPO personnel at retired police, maging yung mga rebel returnees at kanilang pamilya. Kanina nag-cut off na tayo ng 11 ng registration at tinatapos na lamang natin, Ella, ang ilan pang natitirang nagpapacheck up o nag-a-avail ng ating medical mission, dental optal dito sa Camp Guillermo Nakar, Lucena City. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Japet Cablaida. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 22 na nagsasabi, "Siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam na kasalatan ay darating sa kanya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.